May mga salitang hindi na nasasabi. Mga mensaheng nananatili na lang sa hangin, mga luhang itinago sa likod ng ngiti. Para kay Kuya Kim Atienza, ang araw na nawala si Eman ay hindi lang isang paalam, kundi isang pagsubok na kumirot sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso bilang ama. Maraming nagtatanong, ano nga ba ang huling mensahe ni Kuya Kim para sa kanyang anak na si Eman? May mga linyang hindi na niya nabigkas, mga salitang marahil ay gusto niyang iparinig, bago tuluyang maglaho ang tinig ng batang minsan niyang niyakap ng buong puso. Ito ang kwento ng ama na nagmahal at ng anak na nagpaalam ng tahimik. Ito ang huling mensahe ni Kuya Kim para kay Eman Atienza. Kung naniniwala ka sa pag-ibig na walang hanggan, like muna to at mag-subscribe para sa mga kwentong may pagmamahal. Bago pa man makilala ng buong bansa bilang Trivia King, si Kuya Kim ay isang simpleng ama, mapagmahal, masayahin at paliging nariyan sa bawat tagumpay ng kanyang pamilya. Sa bawat episode ng kanyang mga palabas, dala niya ang ngiti na nagpapagaan sa loob ng milyon-milyong Pilipino. Pero sa likod ng bawat ngiting yon, may isang lalaking tahimik na nagdarasal, laging nag-aalala at laging nagmamahal ng sobra sa kanyang mga anak, lalo na kay Eman. Madalas nilang pag-usapan ang mga simpleng bagay tungkol sa buhay, sa kalikasan at sa pananampalataya. Sa mga sandaling iyon, walang makakapagsabi na ang tawa nilang mag-ama ay minsan palang magiging isang alaala. Dahil sa likod ng camera, may isang ama na kahit puno ng ngiti sa mundo ay hindi kailanman handa sa bigat ng salitang pamamaalam. Si Eman ay hindi lang basta anak para kay Kuya Kim. Siya ang kaibigan, kakampi at minsan ang inspiration sa bawat araw. Magkasama silang nagbibisikleta, nag-e-explore ng mga lugar at nagtatawanan sa mga simpleng kwento ng buhay. Para kay Kuya Kim, si Eman ang kanyang mini-me, matalino, mahinahon at may pusong mapagmahal sa kalikasan at sa Diyos. Sa bawat ngiti ni Eman, makikita ang refleksyon ng isang pamilyang puno ng pag-ibig. Pero sa bawat alaala ng saya, may aninong unti-unting dumadampi sa kwento. Sa bawat tawa may tunog ng tahimik na pagpaalam na hindi pa naririnig. At sa mga panahong iyon, walang sino man ang nakaramdam na ang mga araw na iyon ay magiging huli na pala sa mga sandaling iyon. Isang araw, habang abala sa mga karaniwang gawain, isang tawag ang dumating. Sa isang iglap, tila tumigil ang oras. Ang ngiti ni Kuya Kim na dati ay puno ng sigla, biglang napalitan ng katahimikan. Wala nang ibang salita. Wala nang paliwanag. Tanging mga luha at yakap ng pamilya ang naging saksi sa sakit na hindi mailarawan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na may isang bahagi ng kanyang mundo ang nawala. Ang batang lagi niyang kinakausap. Ang boses na palaging bumabati ng "Good morning, Dad," ay tuluyan ng natahimik. At sa gitna ng lahat, tanging ang hangin na lang ang nagsasalita, parang may gustong iparating, pero hindi na marinig ng kahit sino. Sa mga araw na sumunod, walang narinig mula kay Kuya Kim. Walang post, walang mahabang pahayag, walang kahit anong paliwanag, tanging katahimikan lang. Pero minsan, ang katahimikan, iyon mismo ang pinakamalakas na sigaw. Sa bawat larawan na binabalikan, sa bawat sulok ng bahay na dati puno ng tawa, maririnig mo ang tanong na hindi kailanman nasagot. Bakit siya? Bakit ngayon? Ngunit kahit ganon kasakit, pinili ni Kuya Kim ang pananampalataya kaysa galit. Tahimik niyang niyakap ang krus na dala niya sa dibdib. At sa kanyang mga mata, makikita mo ang mga luha, pero pilit na matatag para sa mga naiwan. Hindi niya kailangang magsalita. Dahil minsan, sapat na ang titig ng isang ama para maramdaman mo ang kirot ng pagkawala. Makalipas ang ilang araw ng katahimikan, sa wakas ay nagsalita si Kuya Kim. Walang drama, walang palabas. Isang simpleng mensahe lang pero sapat para tumagos sa puso ng lahat ng nakabasa. Sa kanyang mga salita, ramdam mo ang isang ama na tinatanggap ang sakit, pero hindi sinusuko ang pananampalataya. Sabi niya, "Hindi man kita kapiling ngayon, anak, alam kong nasa piling ka ng may kapal." Isang linya lang iyon, pero sapat para ipakita kung gaano kalalim ang kanyang pagmamahal. Walang galit,
walang tanong. Tanging pasasalamat dahil minsan sa buhay niya, nagkaroon siya ng anak na tulad ni Eman. At sa bawat titik ng kanyang mensahe, may tinig ng ama na bumubulong. Hanggang sa muli anak, mahal ka ni Daddy. Hindi madaling bumangon mula sa ganitong klaseng sakit. Araw-araw paggising pa lang sa umaga, naroon pa rin ang bigat, ang mga alaala at ang katahimikang iniwan ng pagkawala. Pero sa kabila ng lahat, pinili ni Kuya Kim na bumangon, hindi dahil nakalimot, kundi dahil natutunan niyang mamuhay kasama ng sakit. Sa bawat trivia na kanyang binibitawan sa telebisyon, sa bawat ngiting ibinabahagi sa madla, may bahid ng isang lalaking minsang nadurog, pero piniling maging liwanag sa gitna ng dilim. Madalas niyang banggitin sa mga panayam, walang mabigat na krus para sa taong may pananampalataya. At doon mo makikita ang tunay na lakas ni Kuya Kim ay hindi sa katawan, kundi sa pusong natutong magpatawad at sa kaluluwang marunong maniwala na may dahilan ng lahat. Sa bawat araw na lumilipas, dala niya pa rin si Eman hindi sa bisig, kundi sa puso, sa bawat dasal, sa bawat ngiti na kanyang ibinibigay sa mundo. Sa gitna ng sakit, tanging pananampalataya ang naging gabay ni Kuya Kim. Sa halip na magtanong ng bakit, mas pinili niyang manahimik at magpasalamat. Para sa kanya, ang bawat luha ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay na may pusong marunong magmahal. Sa bawat dasal na kanyang binigkas, maririnig mo ang tinig ng isang ama na humihingi ng lakas, hindi para maibalik ang nawala, kundi para kayanin ang bawat umagang wala ang anak. Sabi pa niya minsan sa isang panayam, lahat ng bagay kahit masakit ay may layunin ng Diyos. At kung minsan, kailangan nating masaktan para matutong magtiwala ulit. Sa puntong iyon, mas naging matatag si Kuya Kim, hindi dahil wala ng takot o lungkot, kundi dahil natutunan niyang ibigay sa Diyos ang mga tanong na walang sagot. At sa bawat tahimik na gabi, kapag nakatingin siya sa langit, naniniwala siyang may isang bituin doon, tahimik na kumikislap at iyon ay si Eman. Sa bawat sulok ng tahanan, may alaala ni Eman na nananatili. Ang mga lumang litrato sa dingding, ang mga medalya at kahit ang mga simpleng bagay na iniwan niya sa mesa, lahat iyon parang nagsasalita. Minsan maririnig ni Kuya Kim ang hangin sa gabi at sa gitna ng katahimikan. Parang may boses na bumubulong, "Dad, kaya mo yan." Sa tuwing bumabalik siya sa mga lumang video o larawan, hindi niya maiwasang ngumiti. Dahil kahit may kirot, mas nangingibabaw pa rin ang pasasalamat na minsan sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng anak na gaya ni Eman. Sa bawat tawa ng bata sa video, parang naririnig pa rin niya ang sigla. Sa bawat pagdilat ng mata sa umaga, dala niya pa rin ang alaala ng anak, hindi para muling masaktan, kundi para alalahanin kung gaano siya kaswerte na magmahal ng ganon kalalim. Dahil sa puso ni Kuya Kim, hindi kailanman nawala si Eman. Buhay siya sa bawat paghinga, sa bawat dasal, sa bawat ngiti na kanyang ipinagpapatuloy. Mula sa sakit na iyon, nabuo ang isang kwento na umantig sa puso ng marami. Ang katahimikan ni Kuya Kim, ang tapang niya sa pagharap sa pagkawala at ang pananampalatayang hindi natinag ay naging inspirasyon ng libu-libong Pilipino. Sa bawat komento, sa bawat mensaheng natatanggap niya online, isang linya lang ang paulit-ulit. Kuya Kim, salamat sa lakas na ipinapakita mo. Hindi lang siya naging ama kay Eman, naging simbolo siya ng mga ama, ina at anak, na nawalan pero piniling magmahal pa rin. Ang kanyang mga salita, simple pero tumatagos. Wala tayong control sa panahon, pero may control tayo kung paano tayo tatayo muli. At doon, nagsimula ang pagbabago. Marami ang natutong magpatawad. Marami ang natutong yakapin ang pananampalataya. Dahil sa kwento ni Kuya Kim at ni Eman, may mga pusong muling naniniwala na kahit sa gitna ng pagkawala, may layunin ang bawat pag-iyak. Sa huling sandali ng araw, madalas daw siyang lumalabas sa hardin. Tahimik, walang kamera, walang ilaw. Titingala lang siya sa langit, doon sa bituin na laging nagniningning sa parehong lugar. Sabi niya minsan, bawat gabi, dito ko siya kinakausap. Tahimik lang, pero alam kong naririnig niya ako. At habang nakatingala,
Bumubulong siya ng mga salitang hindi para sa mundo, kundi para sa isang kaluluwang minahal niya ng higit pa sa buhay. Anak, kung nasan ka man, tandaan mong hindi natatapos dito ang lahat. Hanggat humihinga ako, dala-dala kita. Hanggang sa muli nating pagkikita. Walang luha sa gabing iyon, pero sa bawat bituin na kumikislap, may kwento ng isang ama na muling natutong ngumiti. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil natutunan niyang ang pag-ibig, tunay na pag-ibig ay hindi kailanman namamatay. Sa langit man o dito sa lupa, magkadugtong pa rin ang kanilang mga kaluluwa. Sa dulo ng lahat ng ito, naiwan ang isang kwento hindi tungkol sa kamatayan, kundi tungkol sa pag-ibig na hindi namamatay. Sa bawat araw na lumilipas, dala ni Kuya Kim si Eman sa bawat hakbang, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa mga gawaing patuloy niyang ginagawa para maging inspiration sa iba. Ang pagkawala ay hindi katapusan. Para kay Kuya Kim, ito ay paalala na ang buhay ay sandali lamang at ang tanging tunay na sukatan ng ating pag-iral ay kung gaano tayo nagmahal. Kaya kung may mahal ka sa buhay, yakapin mo sila ngayon. Sabihin mong mahal mo sila dahil walang katiyakan ng bukas. Tulad ni Kuya Kim, matutong magpasalamat sa bawat umaga, sa bawat paghinga at sa bawat bituin na nagpapaalala na kahit wala na sila, patuloy silang nagniningning sa puso natin. At kapag nagustuhan nyo naman ang videong to, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood. Sa ngayon, nais kong sabihin, for the last time, sa huling pagkakataon, ang buhay ay weather lang. Hanggang sa muli, kapamilya.